Magandang araw ulit sa inyo. Ang ganda yung tinalakay natin sa part 10. Na-appreciate nyo ba yon? Kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo panoorin ulit. Kung hindi nyo na pa napanood, pwede nyo balikan yung part 10. Ang ganda noon. Kasi tinalakay ko doon, yung nasa Apocalypse 21, 5, kasi nabasa mo yung 4, yung 5, at yung tinalakay kong paksa doon, yung isang portion, at sinabi ng nakaupo sa trono. Sino yon at bakit karapat dapat lang na igalang, pagpipitagan, at ganyan din, ibigay ang kaluwalhatian at pagmamahal sa Kanya. So, tinalakay ko yan sa part 10. Ngayon, nasa part 11 na tayo. At dito pa rin tayo sa Apocalypse 21:5. Ang ating tatalakayin sa ngayon, ang nasa kasunod na panalita, yung sinabi na mismo ng Diyos na nakaupo sa trono. Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Yan yung ating tatalakayan. Ang ganda, no? Kasi si Rebito, tinitiyak ng Diyos. Tingnan mo. Parang siya, pagmasdan mo. Parang may sunod siyang ipinakikita. Ibig sabihin yung mga bagay na nasa 4, tinitiyak niya na makikita ka lang yan. Tingnan mo. Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ano yung babaguhin ng Diyos? Lahat daw. Yan sabi, di ba nakakaginhawa? Yung mga bagay ngayon na nagdudulot ng pag-iyak sa iba't ibang masamang kalagayan ngayon, pagdadalamhati dahil sa namatayan tayo ng mahal sa buhay, at ganyan din ay yung kamatayan na sanhi ng digmaan, pagkakasakit, pagtanda. Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ganda ng pangakong ito. Bago na raw. Ganyan ang banggit ko na kanina. Alisin niyo yung mas lumang bagay. Gawin yung bago talaga. Ngayon, ano yung bago na yon? Kapag itap mo yung cross-reference niyan, ano yung ipinakikita na bago? Sabi rito, dadalhin ka sa 2 Pedro 3:13. Anong nakalagay sa 2 Pedro 3:13? Ganito ang ulat. Pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa, gaya ng pangako niya. At sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Kaya yung sabi rito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Matuwid na mga bagay yun, lahat. Ngayon ang natalakay ko na nasa Biblia, sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon, ang mga bagay ay aayon na sa katarungan at katuwiran na gusto ng Diyos. Makita tayong maligaya, payapa, panatag at maginhawa. O di ba? Natalakay ko na yun sa mula part 1 hanggang sa part 8 ng episode na ito. At dito sa 10 ay tinatalakay natin yung tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng okay. Doon sa part 10 na nakaraan ay tinalakay natin yung tungkol sa ako po sa trono. Ayan. Ngayon, part 11 na. Stand corrected. Kakalito na rin eh. Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sabi rito sa 2 Pedro 3:13 na magiging matuwid ang lahat ng bagay. Saan? Sa bagong langit, bagong lupa. Maraming naniniwala na sabi diyan, gagawa daw ang Diyos ng bago na langit. Gagawa din ng bagong lupa. Yan ang pagkakaunawa na literal na langit. Literal na lupa. Bakit babaguhin ang Diyos ang langit? Wala namang kasalanan yung langit. Di ba kalawakan naman yun? Ando yung mga bituin, universo. Di ba? Planeta natin. Hindi na bago. Hindi yung literal na langit na bago. At ganyan din sa lupa. Hindi din literal na lupa. Bakit? Kasi natalakay na nga natin eh. Una, ang lupa,
Ecclesiastes 1:4, ang lupa ay mananatili magpakailanman. Kaya magpakailanman mananatili. Kaya ang binanggit na langit, bagong lupa dito, hindi literal. Nasa iba nagpapaliwanag, literal daw yan. Hindi. So, ang bagong langit, ating tatalakayin din natin yan sa hinaharap, bagong langit. Bagaman ngayon, papyawan ko na. Ito'y tumutukoy sa pamamahala, sa pamahalaan. Diba karaniwan na ang pamahalaan mas mataas sa mga nasasakupan. Kaya ang bagong lupa, ito yung lipunan ng mga tao. Kaya talakayin natin ng isa-isa din yan. Pansamantala dito tayo. Sa puntong ito na nangako ang Diyos na magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa. Bagong pamahalaan at bagong nasasakupan. Kasi sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, ngayon sa pagdating niya, ayon sa Matthew 25, di ba? Sinabi na pag dumating siya, pag hiwalayin niya yung tupa at kambing, ayaw talaga sa Diyos. Ayaw sumunod. Ayaw magpasakop sa Diyos. Ito yung mga kambing. Pero mga tupa, sumusunod sila sa Diyos. Mahal nila ang Diyos. At ipinakita niya sa pagsunod sa mga utos niya. At ang utos niya, malinaw. Unang Korinto 6:9 at 10. Pwede basahin nyo. At tingnan kung nakakasunod ba tayo roon. Kasi kung hindi tayo sumusunod doon, delikado tayo. O bakit delikado? Kasi may tuturing tayong kambing. Ang tupa, masunuri, tinig pa lang sumusunod na. Kaya dito, sabi riyan, yung bagong lupa, ito yung mga masunuring isang katauhan, lipunan ng mga tao na sumusunod sa Diyos. At ayon sa unang Korinto 6:11, ito yung mga tao na hindi rin perfect. No? Nung malaman nila ang kautusan ng Diyos, sabi doon sa 11, binago nila ang kanilang sarili. Ang maling landasin nila, tinuwid nila, nilinis nila, hinugasan na ng Diyos, at itinuruing silang mga matuwid. So, ito yung binanggit ng Biblia ng mga bagong lupa. O, dagdagan pa natin. Kung itap mo naman yung cross-reference ng ikalawang Pedro 3:13, bagong langit, bagong lupa. Dadalhin ka doon sa Apocalypse 21:1 na lalong nagdiriin sa o nagpapakita na hindi ito literal na langit at literal na lupa. O, basahin natin. O, dito pa rin yan sa Apocalypse 21:1. At nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Dahil ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na. O, sinabi na natin, yung langit ay tumutukoy sa pamahalaan. Bagong langit, bagong pamahalaan, yung kaharian ng Diyos nga, na hiniliting dumating nawa ang kaharian mo, mangyari nawa ang kalooban mo, paano sa langit, ito rin sa lupa. So, hiniling nating dumating, yan ang kaharian na ang ating Panginoon Jesus ang maghahari. Bago talaga yan. Ayan. So, sabi diyan, ang bagong lupa naman, yung lipunan ng mga tao nagbago ng kanilang sarili at inaayon na ang kanilang buhay, pakikitungo, pamantayan na sa buhay, ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya bago talaga, bagong lipunan na nagbago ng personalidad na sasakupan ni Jesus. O, bakit di literal ulit? Ito kasunod. Basahin nyo. At ang dating lupa ay lumipas na. Dahil ang dating langit, ang dating lupa, mga pamahalaan sa ngayon, mamahala, dating lupa, yung kasalukuyang kalagayan ngayon, ito mas mga tao, lumipas na, at ang dagat ay wala na. Eh, hindi literal kasi ang dagat mawawala na. Pwede ba ang isang daigdig na walang dagat? Hindi ko pwede yun kaya hindi yan literal. Saan ba sumisip-sip ang araw ng tubig?
na nagiging ulan na binabagsak sa atin. Na gaya ng sinabi kong lakas ang ulan mo sa labas eh. Bumaha na sa Kalaw, sa UN. O saan galing yan? Di ba sinisip-sip yan sa dagat? Kaya nagkaroon ng tubig sa ilog, galing yan doon eh. Sinisip-sip, tinuro sa atin yan sa nung tayo elementary pa lang eh. Di ba? Yung water cycle, mayroong process of evaporation. Yung sun, sinisip-sip niya yung dagat, singaw, nagiging singaw, evaporate, tawag niyon evaporation. Tapos, saan ito pupunta? Doon sa cloud. Kaya nagkakaroon ng condensation. No? Pag mabigat na ang cloud, ano nangyari? Umuulan, precipitation. Yan ang cycle na paulit-ulit. Yan dahilan kung bakit ang dagat ay hindi napupuno. Sabi nga nila, bakit kaya hindi napupuno ang dagat? Ang dami ng bae. Apo-apo. Kasi yun yung process. Nagsa-cycle lang yan. Eh, hindi pa pwedeng mawala ang dagat dito. Kaya hindi ito literal. Bagong langit, bagong lupa. Walang dagat doon. Di patay ang mga tao. Tigang lupa. Hindi. Bagong pamahalaan yan. Bagong lipunan ng mga tao. Yung mga dati ngayon, kasalukuyang pamahalaan at ngayon na natalakay ko na, naalisin ng Diyos ang lahat ng pamtiwaling gobyerno ng tao, palitan ng gobyerno ng Diyos, bagong langit. Eh, yung mga dating gobyerno ngayon, dating langit, wika nga, nakakataas tao, lipunan ng tao. Bagong dating lupa, ito yung lipunan ng mga tao ngayon. Kaya dito, kung titingnan mo, ang dagat na tinutukoy dito na mawawala, ano ito? Di, itap nyo pa rin yung Apocalypse 21, yung dagat, itap nyo nga yung dagat, ano bang lalabas? Kapag itap nyo yan, dadalhin kayo sa cross-reference doon sa Isaiah 57:20. Ano bang meron doon? Sabi dito, pero ang masasama ay gaya ng maligalig na dagat na hindi kumakalma. At ang mga alon nito ay may tangay na damong dagat at lusak. Kaya saan inilarawan yung dagat? Sa maligalig na sangkatauhan sa ngayon. Eh, yung mga maligalig na sangkatauhan ngayon, andito ang labanan, patayan, digmaan, krimen, kasamang mga bagay na nangyayari sa ating mundo, dala ng mga maliligalig na sangkatauhan nito. Hindi sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Mawawala. Eh, sa bagong langit, bagong lupa, wala nang maligalig na sangkatauhan, wala nang masasama. Di ba? Sinabi ko na yan sa awit 37:10, kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. O sinabi ng Diyos yan. Kaya, ang bagong langit, bagong lupa, ito ay tumutukoy sa bagong pamahalaan na mamumuno sa buong lupa. Ito yung kaharian ng Diyos. Nilinting, dumating nawa ang kalooban, ang kaharian mo, mangyari na ang kalooban. Paano sa langit, ito rin sa lupa. At yung mga pamamahalaan niya, ito yung mga taong nagbago ng kanilang personalidad at hinugasan ng Diyos ang gitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Pinatawad sila at sila namuhay na ngayon na ayon sa pamantayan niya, sa kagustuhan niya. Sumusunod na sila sa Diyos. Wala na yung maligalig na dagat ang tumutukoy sa maligalig na sangkatauhan. Sabi Diyos, pero ang masasama ay galing ng gaya ng maligalig na dagat na hindi kumakalma. Yan yung sa mga masasamang tao na ayon sa awit 37:10, kaunting panahon na lang ibinigay ng Diyos. Alisin din sila kung di sila magbago. Pero oy, bukas ang daan ng Diyos. Gusto niya magbago. Kaya sa Ezekiel 13:11, di ba sabi niya, manumbalik kayo, talikuran yung masamang gawain. Gusto po siya magbago. Bakit kayo mamatay? Oo naman, ayun na Diyos, mamatay kayo magbago. Kaya yan. So yung ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, o magkaroon kasi na napakagandang kalagayan sa harap, bago na, at talakay natin yung anong ilang pagbabago kaya. Tingnan natin sa inyo. Pansamantala, maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Naway may natutuhan kahit kaunti lang. Ako ay nandito, hindi para baka sabihin na ako ay nagpapasikat. Hindi
bahagi yan sa gusto kong i-share sa inyo ang mensahe ng Diyos. Bakit? Roma 15:4. Mga bagay na pinasulat para sa ating ikatututo o para matuto tayo. Kaya sinare ko lang sa inyo ang bagay na ito. Muli, maganda rin yung step by step na pag-aaral. Pag-aaral kayo sa mga saksi ni Jehovah kapag kumakatok sa bahay nyo. Sa mga nasa overseas naman, muli, naniyahan ko kayo na bumisita sa jw.org. Mayroon doon online na Bible study. Magsabi kayo. May i-assign talaga sa inyo sa oras at araw na gusto nyo. Okay, maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood. Appreciate it ko yan. Magandang araw.